Okay, isang magandang umaga po sa ating mga kapatid sa Household of Covenant Church. Sa umagang ito, tayo po ay ah, magkakaroon ng morning devotion po. At napakahalaga na sabi ko nga sa ating mga ginagawang pag-aaral o Bible study ay kailangan po natin na magkaroon ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. At ayan po yung ating gagawin sa umagang ito. Magkakaroon po tayo ng ating morning devotion. Okay? Dahil alam ko naman na ako'y pumapasok at ito lang yung gagawin kong pagkakataon. Magkakaroon tayo ng mga recorded video para kahit paano ay meron po tayong napapag-aralang dito, no, sa umaga. Papanood nyo o mabigyan nyo ng oras yung salita ng Panginoon na napaka-importante po. Okay, no? So tayo po ay muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay dadalhin dito po sa tagpo sa Mateo chapter 5. Ang verse po ay 1 hanggang sa sumusunod. So gusto kong gawin po natin itong pag-aralan po natin ng kada verso. So para mas maunawaan po natin. Sumuli sa Mateo, ang kabanata ay 5 o Matthew chapter 5 verse 1 po. Hanggang siguro 3 lang po tayo at sa kinabukasan na po yung ibang verse po, no? Tsaka sa sumusunod hanggang matapos natin yung buong chapter 5 po. Okay? So dito, sabi nga rito, nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at saka umupo. Lumapit ang mga disciples sa kanya at nagsimula siyang magturo sa kanila. So ito po yung tagpo na kung saan ay nakita ng Panginoon Jesus na maraming tao. At sa tagpong yun, umakyat siya sa bundok at saka umupo. Okay? Then lumapit ang mga disciples sa kanya at nagsimula siyang magturo sa kanila. So ito po yung unang katuruan na sinabi ng Panginoon Jesucristo na ang mga blessed o pinagpala. So ito po, dito po tayo tututok. Kung sabi rito sa ating tututukang verse po na napakahalaga po, sabi dyan, blessed ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos, kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. So malinaw sa ating nabasa na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na mapalad ang mga taong walang inaasahan except ang Diyos, no? Kasi ang kaharian ng langit ay para sa kanila. So doon pa po wala doon sa mga tinatawag natin umaasa o walang inaasahang iba, kundi ang Panginoong Diyos ay tinatawag silang mapalad, no? At ang kaharian ng langit ay sumasa kanila. At yan po ay katotohanan po sa mga taong nananampalataya sa Panginoon, kung saan sila po ay o tayo po mga nananampalataya, mga Kristiyano, ay umaasa sa Diyos ay napakapalad po natin. Dahil pag tayo po ay may mga problema, suliranin, ay wala tayong ibang itaasahan kundi ang Diyos. Yan ang pinagkaiba ng walang pananampalataya sa Panginoon o walang kinikilala ng Diyos. Na tayo po ay pag may nasa problema tayo, ay binibigay po natin ang lahat sa Panginoon at dito po tayo umaasa sa Panginoon. Dito po tayo nagbibigay ng ating tiwala sa Panginoon. At iyan po ay magandang bagay at mabuting bagay kung saan meron po tayong mga problema, meron po tayong mga suliranin na dinadaanan, ay ang ating pag-asa po. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng kasagutan sa mga pangyayari. Ito man ay minsan kasi meron po tayong mga tinatawag na expectation pero hindi yun ang nangyari. Pero hindi ibig sabihin yun ay no, o yung tungkol ng Panginoon ay negatibo. Hindi po ganun, no? Kundi inilalagay lang ng Panginoon o ng Diyos ang mga bagay ayon sa kanyang plano. Kasi ang Diyos ang may hawak ng lahat. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng buhay po natin.
at ang direction po natin. Okay? So, ang Diyos ang nagtatakda ng lahat para sa atin at yung mga bagay na ibinibigay niya sa atin o yung kalalagayan na ibinigay niya sa atin, ito po yung mas nakakabuti po sa atin dahil may plano pa siya sa atin. Sa mga ganung pagkakataon sa ating buhay ay ang Diyos na ang ating asahan. Yan, sa ating pangangailangan, sa ating kalusugan, sa ating mga ginagawa. Ang Diyos ang laging nagpapala. Kaya kailangan tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano ay ilagak po natin ang ating tiwala sa Panginoon. Yan lamang po ang ating next pag-aaral. Samahan na tayo ng Panginoon kasi yan tayo ng Banal na Espiritu at ang kanyang kapangyarihan, kapayapaan at ang pag-ibig ay patuloy na sa atin po ay mag-iingat. Muli, maraming salamat po mga kapatid.